Sa simula ng pelikula, ipinakita sa atin si Jason na isang estudyanteng mahilig sa musika, at nagre-record ng kanyang music video para sa social media. Pagkatapos ay ipinakita naman ang isang babaeng nakasuot ng pangmadre, na pinatay ang isang babae na totoong madre. Pumasok si Jason sa paaralan kasama ang kanyang kapatid na si Zoe, at pareho silang nag-aaral sa Catholic school. Ang kanilang principal na si Sister Rebecca ay nakipagkita sa bagong madre na nagngangalang Sister Sofia na magiging bagong guro sa paaralan, at ipinakita ni Sister Rebecca sa kanya ang buong paaralan. Samantala, nakilala ni Sister Sofia si Jason, at siya ngayon ang magiging guro ng binata. Pagkatapos nito, ipinakita ni Sister Rebecca kay Sister Sofia ang kanyang silid at habang naririto, pinanood ni Sister Sofia ang music video ni Jason sa kanyang laptop at sinimulan niya itong halik-halikan. Dito nabunyag na kilala ni Sister Sofia si Jason at pumunta siya sa paaralan para sa isang layunin. Kinabukasan, pumunta si Sister Sofia sa klase at nakitang nakikipag-usap si Jason sa babaeng nagngangalang Sarah. Nang makita ito, nakaramdam siya ng selos at pinalipat ng upuan si Sarah. Sa kabila ng pagiging madre, si Sister Sofia ay hindi marunong magdasal, kaya't hiniling niya kay Zoe na gawin ang pagdarasal tuwing umaga. Pagkatapos ng klase, nang hinahalikan ni Jason si Sarah, muli silang nakita ni Sister Sofia at nagsimula siyang makaramdam ng matinding pagkainggit. Sa sobrang galit, nilapitan niya ang dalawa at sinabihan si Sarah na layuan si Jason. Pagkatapos nito, inimbitahan ni Sister Sofia si Jason sa kanyang silid upang makipagkita sa kanya pagkatapos ng klase. Sinadya niyang buksan ang pinto at nagsimulang magpalat ng kanyang damit. Lumapit si Jason sa kanyang silid at nakita si Sister Sofia na nagtatanggal ng kanyang saplot. Sa totoo lang, sinadya ito ni Sister Sofia upang maakit niya si Jason. Umalis si Jason nang hindi nakikipagkita kay Sister Sofia at napangiti ang madre dahil matagumpay ang kanyang plano. Kinabukasan, dumating ang pamilya ng lahat upang iuwi ang kanilang mga anak, at nakita ni Sister Sofia si Jason na muling nakikipag-usap kay Sarah. Nainggit si Sister Sofia at sinabi kay Sister Rebecca na masama ang pakiramdam ng kanyang tiyahin kaya't kailangan niyang umalis at pinayagan din siya ni Sister Rebecca. Pagkarating ni Jason sa bahay, sinabi ni Jason sa kanyang mga magulang na gusto niyang mag-drop out sa klase upang makapag-focus siya sa kanyang music career. Sinuportahan siya ng kanyang ina ngunit hindi natuwa ang kanyang ama sa kanyang desisyon. Maya-maya, nagsimulang kumanta si Jason malapit sa swimming pool at pasikreto siyang pinakinggan ni Sister Sofia. Hindi nagtagal, nakatanggap ng tawag si Jason mula kay Sarah na muli itong ikinagalit ni Sister Sofia. Sa sobrang galit, pumasok siya sa silid ni Sarah, naglagay ng druga sa pagitan ng kanyang mga libro at palihim na umalis sa lugar. Kinabukasan ng sinuri niya ang bag ng mga estudyante. Natagpuan nila ang druga sa bag ni Sarah dahil ipinagbabawal ito sa paaralan, na-suspend ng 1 linggo si Sarah. Pagkatapos nito, sinuri nila ang buong paaralan at mga dorm, at may nakitang bote ng alak sa kwarto ni Jason. Nang bibigyan na nila ng parusa si Jason, iminungkahi ni Sister Sofia sa iba na bigyan ang binata ng kaunting parusa sa pamamagitan ng pagpapatulong sa kanya sa paglinis ng paaralan ngayong linggo. Sinabi ito ni Sister Sofia para manatili ang binata sa paaralan ngayong weekend, at para makasama din niya ito. Ipinakita sa atin ang isang flashback kung paano nahulog ang loob ni Sister Sofia kay Jason. Minsang nakita ni Sister Sofia ang music video ni Jason sa social media, at agad siyang nagkagusto sa binata. Pagkatapos ay gumawa si fake Sister Sofia ng kompletong pananaliksik at nalaman na isang totoong madre na nagngangalang Sister Sofia ang natanggap sa paaralan ni Jason. Nakipagkita siya sa madre at pinatay ito upang siya ang pumalit sa kanyang pwesto. Sa kasalukuyan, parehong pumunta sina Jason at Zoe sa paaralan upang maglinis. Sa panahong ito, tinulungan ni Sister Sofia si Jason at sinikap na akitin ang binata. Kinagabihan, pumasok si Sister Sofia sa kwarto ni Jason at binuksan ang recording ng kanyang telepono habang tinatago ito sa gilid. Pagkatapos ay hinubad ni Sister Sofia ang kanyang mga damit at sinimulang halikan si Jason. Nag-alinlangan si Jason noong una dahil isang madre si Sister Sofia ngunit hindi niya napigilan ang kanyang sarili, at pagkatapos ay nagsimula silang maghalikan. Kinaumagahan, sobrang nagsisisi si Jason dahil nakipaglampungan siya sa isang madre. Habang si Jason ay wala sa kanyang silid, pumasok si Sister Sofia at sinimulang amuyin ang damit ng binata. Maya-maya lang ay dumating si Zoe at naabutan siyang inaamoy ang damit ng kanyang kapatid. Pinagalitan ni Sister Sofia si Zoe dahil sa hindi nito pagkatok sa pinto, at pagkatapos ay sinumbong ni Zoe kay Jason ang nangyari. Nang makita ang lahat ng ito,
Nagalit si Sister Sofia kay Zoe at binigyan siya ng mababang marka sa exam. Nagiging kakaiba ito para kay Zoe dahil parati siyang nakakakuha ng mataas na grado sa kanyang klase. Pumunta si Zoe sa kanyang klase upang magreklamo at nakita niya ang mga sagot ng test paper sa ibabaw ng mesa. Subalit biglang dumating si Sister Sofia at nakita si Zoe na nakatingin sa mga sagot. Ang totoo ay parte din ito ng plano ni Sister Sofia at sinadya niyang ilagay ang papel sa ibabaw ng mesa upang makita ito ni Zoe. Dinala niya si Zoe sa principal at sinumbong sa kanya ang lahat, ngunit alam ni Sister Rebecca na magaling na estudyante si Zoe kaya hindi niya ito sinuspinde. Sa kabilang banda, nagsisisi parent si Jason sa kanyang ginawa, kaya't pumunta siya sa simbahan para magkumpisal. Habang ginawa ang kanyang pagkukumpisal, biglang pumasok si Sister Sofia sa loob at nagsimulang makipag-sex ni Jason. Pagkaraan ng ilang araw, nagdaos ng party si Sarah sa kanyang bahay at inanyayahan ding pumunta si Jason. Nang makita ni Sister Sofia si Jason na papunta sa party, palihim niyang sinundan ang binata sa bahay. Habang nasa party, nilapitan ni Sarah si Jason at sinimulan siyang halikan. Sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa, napahinto si Jason nang maalala niya si Sister Sofia at agad na umalis sa lugar. Habang naglalakad si Jason, may hawak siyang bote ng alak at sa kadahilanang ito hinuli siya sa isang pulis, ngunit kinikontrol ni Sister Sofia ang sitwasyon at iniligtas siya sa pagkakakulong. Pagkatapos nito, dinala ni Sister Sofia si Jason sa isang hotel at dito muling sinubukang akitin ang binata. Sinabihan siya ni Jason na mali ang kanilang ginagawa, ngunit pinahayag ni Sister Sofia na gusto niyang makasama siya sa habang buhay at marami din siyang pera upang palagi silang masaya. Hindi makapaniwala si Jason sa mga sinasabi ni Sister Sofia, kaya't galit niyang sinabi na ayaw niya itong makasama at saka umalis. Si Jason ay nakaupo sa gilid ng kalsada nang lumapit sa kanya ang kanyang ama at sinabing sinusuportahan na niya ngayon ang kanyang anak sa kanyang career at pinayagan na siyang huminto sa pag-aaral. Tuwang-tuwa si Jason na marinig ito at umuwi na sila pagkatapos. Kinabukasan, handa na silang pumasok sa paaralan at si Sister Sofia ay nasa isang sasakyan din sa labas ng kanilang bahay. Lumala pa ang kanyang kalagayan dahil sa mga sinabi ni Jason noong isang gabi. Nakita ni Zoe si Sister Sofia habang siya'y papaalis at lalo siyang hinala sa madre kaya't ni-record niya ang plate number ng sasakyang ito. Nag-research siya tungkol sa plaka at lumalabas na ang kotseng ito ay pagmamay-ari ng totoong Sister Sofia. Habang nasa paaralan, nakita ni Jason si Sister Sofia na walang malay sa kanyang kwarto at nakita rin ang maraming tableta sa kanyang harapan. Nang makita ito, sa tingin niya ay sobrang sama ng loob ni Sister Sofia, kaya ito ay nagpakamatay. Habang siya'y nagpapanik, sinimulan niyang gisingin si Sister Sofia, ngunit nabigla nang sinimulan siya itong halikan at nalaman na banibiro lang pala siya ng madre. Sobrang nagalit si Jason at sinabing irereklamo niya si Sister Sofia sa principal, ngunit sumagot si Sister Sofia nang malalaman ng lahat na may landi ang nagaganap sa pagitan sa isang madre at isang estudyante. Nang marinig ito, sinubukang pakalmayan ni Jason ang sarili dahil alam niyang masisira ang kanyang imahe kapag siya'y nagreklamo. Pagkatapos ay lumabas si Sister Sofia ng silid at nakatanggap si Jason ng tawag mula kay Zoe. Nagtanong siya tungkol kay Sister Sofia at sumagot si Jason na sasabihin niya ang lahat mamaya. Pagkatapos nito, habang nagdarasal ang klase, pumunta sa classroom si Sister Rebecca kasama si Sarah at napansing hindi marunong magdasal si Sister Sofia. Pagkatapos siyang mapag-alitan, sinabihan ni Sister Sofia si Jason na layuan na si Sarah, ngunit hindi nakinig ang binata na sobrang ikinagalit ni Sister Sofia. Kinagabihan, habang naliligo si Sarah, palihim na pumasok si Sister Sofia at pinatay ang dalaga. Pagkatapos nito ay naglagay siya ng sabon sa sahig upang isipin ng lahat na aksidente ang nangyari. Dumating ang mga pulis at pinahayag na aksidente ang kinamatay ni Sarah, ngunit naghinala sina Zoe at Jason na kagagawan ito ni Sister Sofia. Tinanong ni Jason si Sister Sofia tungkol sa aksidente, ngunit tinanggi niya ang lahat at sinimulan siyang i-blackmail sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng kanilang mga skandal. Dumating na naman ang katapusan ng linggo at ang lahat ay umuwi sa kanilang mga tahanan. Sinabi ni Sister Sofia kay Sister Rebecca na namatay ang kanyang tiyahin at kailangan niyang pumunta sa kanyang libing. Nang marinig ito, pinayagan siyang umalis ni Sister Rebecca. Kinagabihan na maghahaponan si Jason sa labas kasama ang kanyang pamilya, biglang dumating si Sister Sofia sa restaurant upang saluhan sila. Hindi nagustuhan ni Jason ang ginagawang pagbobontot ni Sister Sofia at maraming ring mga tanong si Zoe dahil sa kanyang pagdududa. Nang hindi niya ito masagot ng maayos, nagsimulang lumalim ang paghihinala ni Zoe. Samantala,
Tumawag si Sister Rebecca sa ospital para magpadala ng mga bulaklak sa tiyahin ni Sister Sofia, ngunit nabigla nang malaman na ito ay matagal na itong nagsisinungaling sa kanya. Dahil sa pangungulit ni Zoe, ibinunyag ni Jason sa kanyang kapatid ang tungkol sa relasyon nila ni Sister Sofia. Ngayon ay pareho na silang naghihinala na baka hindi siya ang tunay na Sister Sofia, at naalala ni Jason na may nakita siyang laptop sa kwarto sa malanding madre. Kinabukasan, habang kausap ni Sister Rebecca si Sister Sofia, palihim na pumasok sina Jason at Zoe sa kwarto ni Sister Sofia at nahanap ang isang laptop. Maraming litrato ang nasa loob ng laptop at ito ay pagmamay-ari ng totoong Sister Sofia. Nahanap din ni Jason ang isang laptop na pagmamay-ari ng fake na Sister Sofia. Ang laptop ay naglalaman ng maraming larawan ni Jason at nasuriin nila ito. Kanilang nalaman na ang tunay na pangalan ng peking Sister Sofia ay Laura Patterson. Nagpasya silang dalawa na kunin ang laptop bilang patunay upang magkaroon ng aksyon laban kay Sister Sofia. Sa kabilang banda, nang sabihin ni Sister Rebecca kay Sister Sofia ang tungkol sa kanyang kasinungalingan, sinubukan pa itong itago ni Sister Sofia ngunit hindi ito nagawa. Nang tangkaing tawagan ng principal ang mga pulis, pinukpok siya ni Sister Sofia sa ulo at nawalan ng malay. Samantala, pumunta sina Jason at Zoe sa simbahan para hanapin si Sister Rebecca, ngunit ang peking Sister Sofia ang kanilang naabutan. Dito nalaman ni Sister Sofia na alam na nilang dalawa ang katotohanan kaya't inatake niya si Zoe para pigilan sila. Sa kabutihang palad, dumating si Sister Rebecca upang tulungan sila at nagsimulang makipangbunok kay Sister Sofia. Papatayin na sana ni Sister Sofia si Sister Rebecca, ngunit pinigilan siya ni Jason gamit ang screwdriver na agad namang ikinamatay ng peking madre. Sa sumunod na eksena, ipinakitang gumagraduate sina Zoe at Jason, at si Zoe ay nakakuha ng kotse bilang regalo habang si Jason naman ay nakatanggap ng isang gitara mula sa kanyang ama. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.